Kanina, ang mga teroristang Houthi sa Yemen ay nagpalipad na naman ng mga missile patungo sa Israel upang wasakin umano ang gobyerno ni Netanyahu na patuloy na nagsasagawa ng mga pambobomba sa Gaza. Subalit ang mga missile na pinalipad ng grupo ay agad na intercept ng IDF at hindi gumawa ng anumang pinsala sa balwarte ni Netanyahu. Pero nagbigay ito ng matinding pangamba sa mga Israelita. Dahil sa patuloy na pagpapasikat ng mga teroristang Houthi, ang Estados Unidos at United Kingdom ay nagsagawa ng isang operasyon upang bigyan ng leksyon ang mga salot na ito na patuloy na nagpapakawala ng mga bomba na nakasentro sa mamamayan ng Israel. Kung saan matapos lang magsagawa ang Houthis ng missile strike patungo sa mga Zionista, ay agad na kinumpronta ng US at UK ang mga salot na ito at walang pag-alinlangang hinagisan ng air-to-ground missile ang mga alagad ni Khamenei sa Yemen upang itumba at durugin ang mga demonyong ito na walang ibang ginawa kundi ang maghasik ng lagim sa gitnang silangan. Sa tindi at lakas ng mga bombang pinakawalan ng Estados Unidos at United Kingdom, ay gumawa ito ng matinding pagsabog na talagang ipinakita ng dalawang bansa na ito ang kanilang galit sa mga teroristang suportado ng Iran, na hindi titigil ang mga kaalyado ng Israel sa pagbasura sa axis of evil ni Ayatollah na tumatakbo sa gitnang silangan. Ang mga pambobomba na ito ng Estados Unidos at UK ay inaasahang magpapahina sa kakayahan ng mga militanteng Houthi na magsagawa ng mga pambobomba sa mamamayan ng Israel at sa mga barkong kaalyado ng Amerika na dumadaan sa Red Sea. Ayon sa Pentagon, na ang mga grupong Houthis na nagsasagawa ng mga pambobomba sa Israel at sa mga barkong dumadaan sa Dagat na Pula ay magbabayad ng malaking halaga na ang patuloy na pagpapasikat ng mga bandidong ito ay magbibigay lang sa Washington ng isang mapagpasyang aksyon upang mas itodo pa ng US ang mga airstrike nito sa Yemen na maging dahilan sa tuluyang pagkawasak ng bansa. Binigyang diin din niya na kailanman ang Estados Unidos ay hindi gumawa ng anumang paglabag sa international na batas, na ang mga pambobomba na ito ng US at UK ay isang importanteng tugon upang kontrahin ang agresyon ng mga militanteng ito na patuloy na nagsasagawa ng mga pambobomba. Ang kanyang mga pahayag ay sumasalamin sa mga pagsisikap ng Washington na lumpuhin ng todo ang mga teroristang Ansar Allah o Houthis na patuloy na sumalungat sa gobyerno ng Israel at Estados Unidos. Samantala, mas pinalawak pa ng puwersang Israelita ang kanilang kampanyang militar sa Gaza upang itumba ang mga militanteng Hamas na hindi tumigil sa pakikipaglaban sa gobyerno ng Tel Aviv. Kung saan kanina lang ay walang pag-alinlangang binomba ng Israeli Defense Forces ang mga lungsod ng Gaza dahil sa mga nakuhang intel ng militar na ang mga teroristang Hamas ay naglalagay ng mga bomba sa mga kalsadang dinadaanan ng IDF na sa pagkakataong ito ay natsimpuhan ng militar ang dalawang ito na masaya pang itinanim ang mga bomba sa gilid ng daan na ang kanilang kasiyahan sa mga oras na ito ay napalitan ng matinding kalungkutan dahil sa agad na hinagisan ng militar ang mga salot na ito ng missile upang gawing abo ang mga tuta ng Iran sa lugar na ito. Sa patuloy na pag-iikot ng Israeli Defense Forces sa mga lungsod ng Gaza, ay natuklasan nila ang isang underground tunnel ng Hamas, na ang tunnel na ito ay isa ring hideout ng grupo at paggawaan na rin ng mga armas na kaya pala hindi maubos-ubos ang mga kagamitang pandigma ng mga teroristang ito kahit pa inaraw-araw ng IDF ang mga pambobomba nito sa malaking bahagi ng Gaza. Sa kadahilanang ang mga paggawaan ng armas ng Hamas ay nasa ilalim ng lupa, na talagang pinaghandaan ng grupong ito ang kanilang mga pambobomba sa lungsod ng Israel noong ika-7 ng Oktubre. Dahil ang tunnel na ito ay itinayo na ng mga militante bago pa magsimula ang digmaan sa pagitan ng Hamas at puwersang Israelita, na sa mga oras na ito ay walang pag-alinlangang pinasabog ng Israeli Defense Forces ang underground tunnel upang hindi na magamit pa ng mga alagad ni Khamenei. Ang pagkatuklas sa paggawaan ng armas na ito sa ilalim ng lupa ay napakalaking tagumpay para sa militar ni Netanyahu. Dahil sa nabawasan na naman ang Hamas ng isang importanteng tunnel, ang tunnel na magsusupply ng mga bala at armas sa mga militante na sa mga panahong ito ay tuluyan ng winasak ng IDF. Sa kabilang anggulo, ang isang commander ng Islamic Jihad na si Said Zaki Dahnoon
ay inabutan ng matinding kamalasan sa kalagitnaan ng digmaan, kung saan dahil sa pinaigting na mga airstrike ng Air Force ni Netanyahu sa mga lungsod ng Gaza, ay sinundo ni kamatayan ng leader na ito na hindi niya nagawang takbuhan ang mga air-to-ground missile na pinakawala ng militar na sa sobrang lakas ng mga bombang bumagsak sa kalupaan ng Gaza, ay agad na tumawid si Saed sa kabilang buhay na pumilay sa kakayahan ng Islamic Jihad sa mga panahong ito na umatake ng malakas sa mga ground unit ng Israel na tumatakbo sa bahaging ito ng gitnang silangan. Si Saed Zaki Dahnon ay kasama sa mga teroristang Hamas na lumusob sa balwarte ni Netanyahu noong ika-7 ng Oktubre, na isa rin ang leader na ito sa tumudas sa maraming mga Israelita na walang awang itinumba nito ang mga inosenteng Israeli sa mga panahong iyon. Ang kanyang pagtawid sa kabilang buhay ay posibleng magpapahina sa kakayahan ng grupo na labanan ang matapang na pagsulong ng mga puwersang Israeli sa loob ng Gaza, na maging sanhi sa pagka-corner at pagsuko ng mga militante sa digmaan. Ang mga pambobomba na ito ng Air Force sa maraming lungsod ng Gaza ay sumasalamin sa matinding inis dahil sa pinulbos ng IDF ang mga grupong sumasalot sa rehiyon ng Gaza, na talagang ibinuhos ng fighter jet ang dala-dala nitong mga missile sa mga lungga ng kalaban. Ang mga kaganapang ito ay nagdagdag pa sa pagiging komplikado ng sitwasyon dahil sa habang tumatagal ang digmaan ay mas lalong tumaas ang bilang ng mga taong tumawid sa kabilang buhay sa kadahilanang walang mapagpipilian ang Air Force ng Israel, kundi ang bombahin ang kinaroroonan ng mga teroristang grupo upang bigyan ng mga ito ng matinding presyon na hindi nakasalanan pa ng Israeli Defense Forces kung may mga sibilyang madadamay sa kanilang mga pambobomba dahil sa ginamit ng Hamas at Islamic Jihad ang mga sibilyan na ito para hindi sila makilala ng militar sa gitna ng digmaan. Ang mga airstrike ng IDF na kumitil sa kanang kamay ng Iran na si Zaki Dahnon ay agad na kinondena ni Supreme Leader Khamenei at nagbigay ito ng matinding babala sa gobyerno ng mga Israelita. Ayon sa kanya na ang mga pambobomba ni Netanyahu sa malaking bahagi ng Gaza, lalo na ang pagkamatay ng commander ng Islamic Jihad, ay nagbigay lang sa Iran ng mabigat na dahilan upang tulungan ang mga grupong ito na umatake ng malakas at ipaglaban ang kanilang mga layunin tungkol sa pagwasak sa gobyerno ng Tel Aviv, na sa lalong madaling panahon ay sasapitin ng Israel ang malawakang pagkawasak ng bansa dahil sa hindi tatayo ang Iran nang walang ginagawa habang ang mga kaalyado nito ay pinaglalaruan lang ng IDF na hindi magugustuhan ni Netanyahu ang mga gagawin ng Iran sa bansa ng mga Zionista. Ang bagong pahayag na ito ni Khamenei ay nagpapahiwatig ng matinding galit sa Israel na posibleng may mga pinaplano ng masama ang Iran laban sa gobyerno ng mga Israeli, na posibleng magpapakawala na naman ito ng maraming mga bomba upang ipakita sa mga proxy nito na hindi sila iniwan ng Iran sa gitna ng digmaan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagtudas ng IDF sa pinuno ng Islamic Jihad na si Saed Zaki Dahnon, at ano sa tingin mo ang pagwasak ng Israeli Defense Forces sa paggawaan ng mga armas ng Hamas sa ilalim ng lupa? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.